Isang pagbati po ang aking ipinapaabot sa atin pong mga suking taga-subaybay. Good morning po sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at maging po dito sa Metro Manila. Isang maligayang oras ng pagbati, no? Umagang kay ganda sa inyong lahat mga minamahal na mga kapatid. Ang oras po natin alas 6 o 7 ng umaga. Tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon sa kabutihan, pag-iingat at pagpapalang ipinagkaloob niya sa atin lalo sa buhay at lakas na taglay natin, mga minamahal na mga kapatid. At makakasama po ninyo sa umagang ito ang inyo pong lingkod, ang kapatid na Giomel Arsenal, at tayo po ay magkakaroon ng live morning devotional. Binabati natin ating mga viewers sa iba't ibang dako ng mundo na nakasubaybay sa mga oras na ito. Kayo man ay umaga dyan o gabi, tanghali, hapon, anumang oras dyan sa inyo, welcome pa rin kayo sa ating programang Words of Hope, a segment ng Gospel of Music Ministry para po sa ikalalago. No? Ginawa natin ito, ang programang ito para mas lumago pa tayo sa ating pananampalataya, mas lumalim ang ating relasyon sa Panginoon, at higit sa lahat mauna natin ang Panginoon sa anumang bagay na gagawin natin sa araw-araw, at mahalagang ating maisuko ang ating buhay at maiuna natin ang Panginoon. Sapagkat ang wika niya sa Mateo 6:33, unahin natin ang kaharian, ang Panginoon, at lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa atin, mga minamahal na mga kapatid. So, binabati natin ang ating pong viewers na nakatutok sa mga oras ngayon, sa mga oras na ito. Andiyan po ang kapatid na Irene na Philip. Good morning po dyan sa North. North ba sa kanila, no? Sa Norte. Dyan po si kapatid na Cyrene Borse. Good morning po. At kapatid na Buds Necesario Alcobilla. Good morning, kapatid na Arnel. Nasa duty ka pa ba ngayon? Kapatid na Ramil Rosalita, ang Bimbol Rocco ng Rooftop Seventh-day Adventist Church. Good morning, kapatid na Ramil. At of course, kapatid na Nene Dichoso, Alinso Dichoso. No, di ko alam kung umaga sa inyo dyan, ma'am, si hapon. Ano ba ang oras dyan sa inyo? Basta binabati kita. Kapatid na Lilord Didalis Bacomo, magandang araw po. At kapatid na Minda Arienda, good morning. At akin pong dalangin kayo ay mas bumuti na po ang inyo pong kalagayan. Ganon din po ang kapatid na Anthony Banqueroa. Ayan, good morning po, good morning. Kapatid na Lucy de Guzman, no? Diyan sa Bulacan. At ito po ay lagi nagtatanong si Nanay Lucy sa atin pong morning devotional, no? Kaya ako natutuwa dahil marami pong nag-aabang at nakikinabang sa ating pong programa. Of course, si kapatid na Grace Takage, ano pong oras po dyan sa inyo, binabati ko po kayo dyan sa Japan, no? Good morning, watching from Japan. Andiyan din po si kapatid na Joel Killing. Happy Preparation Day. Ayan. Kapatid na Amel Albera. No, Pastor Amel, good morning dyan sa Pangasinan. Kamusta ang inyo pong AWR radio program? Nawa ay mabuti. Ano po? At kayo dyan, mga kapatid. Of course, Vanji Mendoza Familiar. Good morning, Ninang Vanji. No, kumusta si Ninong Ben? Andiyan din po si Ricky Espinosilia. Good morning po, watching from Boracay. Aba, may viewers pala tayo from Boracay. Kumusta na po ang Boracay ngayon, no? Malinis na ba? Wala na bang mga toxic? Good morning po dyan sa inyo. Of course, ang kapatid na Daniela May Domingo. Good morning. O magandang hapon dyan. Ano po? Andiyan din po si Maylie Rhodes, no? Magandang araw dyan sa inyo, Ate Maylie. Of course, sa atin pong mga viewers, mga kapatid na hindi nagko-comment, binabati ko po kayo. No? Mas pagkagabi po mga minamahal, sa gabi mas dumarami yung ating viewers dahil po ang ating pong followers umabot na po siya sa 10,000 at mahigit, no? Nasa 10,000 na plus na ang ating pong followers. Kaya we praise the Lord dahil po mas lumawak ang ating pong gawain, mas lumawak ang napaabutan, mas dumarami na po ang nanonood. Dati nasa 60 plus lang, no? 50 plus. Ngayon umaabot na po siya sa 100 mahigit. No? Sa biyaya ng ating Panginoon, natutuwa tayo dahil mas marami na po ang nakikinabang at mas marami na po ang nakapanood, no? Natuto at
mga taga-subaybay natin, mga minamahal na mga kapatid. So, salamat po. Ano po, ang ating po mga viewers, no? Si Daniela ay 2 AM pala sa kanila, no? Good morning sa inyo. Si kapatid na Juanita Lapore Ilisan, good morning po, no? At sabi niya, good morning po. Ngayon lang po ako makakapanood. Tagal na po ang programa na ito. Happy Vesper Devotional. Ganun ba? Okay lang po yan. At least nakapanood po kayo, kapatid na Juanita Ilisan. Welcome po kayo sa atin pong programa. Ano po? At salamat sa Diyos na nakasumpong kayo ng ganitong programa. Of course, kapatid na Aurora Kabali, magandang umaga mga kapatid. God bless us. Ayan, binabati natin. Of course, si Nanay Edna Monte Hachera, Sardinia. Ayan. Binamati natin dyan po sa Palawan. Good morning po. Good morning mga Palawenyo. Ayan. No, ang ating wish ay makarating tayo dyan sa Palawan. Ayan. At maging doon sa Boracay, no? At nasa Pilipinas lang, nahirapan tayong makarating, no, mga kapatid. Of course, Lolith Obon, good morning Ate Lolith, at sa iyo pong sambahayan, sa iyo pong mga kasamahan dyan. Good morning po sa inyo. Kapatid na Susana Lagumbay, good morning po. At Nanay Sita Katoliko, good morning. Si Dr. Chokay Ching, buenos dias, senior. Matindi may senior pa ha. Wala pa akong junior po. Wala pa akong junior po. Joke lang po. Kapatid na Dr. Chokay Ching. Kapatid na Generous Quaresmag, blessed morning. Nanay Sita Katoliko, no? Si Tita Tits, good morning po sa inyo, mga minamahal. Ako po'y natutuwa na kayo'y nariyan upang makasama po natin sa paglilingkod. Kapatid na Heidi Medarizo, ayan, good morning po, good morning. And of course, ang atin po ang beloved Rooftop Seventh-day Adventist Church, mga minamahal, hindi na tayo ang church pastor doon, pero nasa puso pa rin natin ang iglesyang ito sapagkat still, napaka-supportive ng mga kapatid sa paglilingkod, lalo na yung ating head elder, Kagawad Robert Chudosio, binabati natin. Kapatid na Helen, of course, ang atin pong friend dyan, si Kagawad Roger Gumaro, binabati po natin. Andiyan din po si kapatid na Vibs Villa, kapatid na Elizabeth Dixon Tiksay, no? So mamaya na po yung iba mga pagbati natin at tayo po ay dadako na sa atin pong paglilingkod sapagkat the main purpose of our morning devotional ay para po sa atin pong spiritual na pagkain, no, sa buong maghapon. Kasama na po dito yung breakfast, yung lunch, pati yung dinner, no? Maging yung tinatawag nating mga snacks, no, mga kapatid, in between ay binabati ko po kayo. At maray na aga po, no? Maray na aldaw diyan po sa Bicol, sa tuyang mga taga-subaybay diyan, no? Kadakol na salamat gid an natin na ipinapaabot sa tuyang mga taga-subaybay na, no, nakadalan ngunyan mga minamahal. Ano po, at tayo po ay dadako na sa atin pong pasimulang pananalangin at tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Let us pray, mga minamahal. Mahal po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami Ama ay natutuwang lumapit sa inyo, nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat kabutihan ang amin pong patuloy nararanasan, ang inyong pong pag-iingat sa amin, ang inyong pong proteksyon, ang inyong pong biyaya at inyong habag, lalo tigit ang inyong pagmamahal ay nadarama namin sa mga oras na ito. We thank you, dear Father, sa new blessings, no, sa new life and strength na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Thank you, dear Lord, sapagkat kayo po ay patuloy na nagpapadama sa amin ng inyo pong pagmamahal. At higit sa lahat, kami po ay nakadama muli ng bagong pag-asa, new hope. At higit sa lahat ay amin pong hinihiling na kami po ay inyong patnubayan samantalang kami mag-aaral ng inyong mga salita. May the power of the Holy Spirit be with us samantalang kami ay makikinig, dakilang Diyos. Salamat po sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, sa mga oras na ito atin pong tatalakayin. Ito pong short lang ito pero napakagandang leksyon na atin pong matutunan, mga minamahal na mga kapatid, dito po sa atin pong tinatawag na paksa, mga kapatid, no? Ang atin pong paksa ay lessons, no, about the parable of the prodigal son, mga minamahal na mga kapatid. At alam ko kayo po ay karamihan sa inyo matagal na pong mga Adventist o di kaya matagal nang mananampalataya, matagal na pong naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At very common na sa atin
ang parable of the prodigal son, mga minamahal na mga kapatid. O yan, kaya alibughang anak, nawawalang anak, no? O kaya the lost son. Iba-iba po ang pagkatawag diyan. Depende po sa context o sa view pagdating po sa pagsulat o sa nag-translate, mga minamahal na mga kapatid. Yan po ay, it will be found in Luke chapter 16, mga kapatid, verse 11 hanggang 32, mga minamahal. No? Yan po ay mababasa natin. I mean 15, mga minamahal. So dito po ay, ito pong alibughang anak, mga kapatid, ay madalas ko pong naririnig ito, lalo na po nung ako po ay bagong bautismo, mga minamahal. At alam naman natin yung istorya nito, mga kapatid, merong isang lalaki na meron pong dalawang anak. Ito pong dalawang anak niya na parehong lalaki, mga minamahal, ang kababata po o ito pong bunso, o di kaya ay bunsong anak niya o nakababatang kapatid, ay kung ating titingnan, mga kapatid, ay hiniling niya sa kanyang tatay, sa kanyang father, na ibigay yung pong part niya, no, yung kanyang mana na kayamanan, at siya po ay aalis, mga minamahal na mga kapatid, at gusto niyang magliwaliw. Yun po ang gusto niya. And then dumating yung point na ibinigay ng kanyang tatay, mga minamahal, at siya po ay umalis. Dumating din yung punto, mga kapatid ko, na siya po ay nilustay niya yung kanyang tinatawag na kayamanan na ipinagkaloob sa kanya, o di kaya yung kanya pong part ng ari-arian ng kayamanan. At kung ating titingnan, mga minamahal na mga kapatid, ito po ay malayo-layo sa kanilang lugar. At siya po ay inaksaya niya yung lahat ng bagay na yon, nilustay niya at ginastos niya sa mga walang kabuluhang mga bagay, yun pong kayamanan na ito, at iginugol niya, mga kapatid, sa mga bagay na hindi nakabubuti. Kaya dumating yung punto, mga kapatid, na nagkaroon ng tagutom, at higit sa lahat ay naubos na po yung kanyang kayamanan. So nakita natin, mga minamahal na mga kapatid, nung naubos yung kanyang kayamanan at siya po ay nagutom, pati yung lugar na kanyang napuntahan ay dumating yung tagutom, mga kapatid. At ang sabi rito, siya ay nagsimulang mangangailangan, mga minamahal na mga kapatid. Ang problema, nung siya po ay mangangailangan na, ay wala pong tumulong sa kanya, no, mga minamahal na mga kapatid. Wala siyang malapitan. Ayan, yun po ang malaking problema. And then, mga minamahal na mga kapatid, siya po ay pumaroon doon sa, ang sabi rito, doon po sa isang mamamayan na sa lupain ay nagpupunta doon sa bukid at nagpapakain ng mga baboy, mga kapatid. Itong lugar ay hindi naman hindi naman dito po ito hindi naman totoo ito, sapagkat ito po ay parable. Makukuha natin ang katotohanan pero hindi katotohanan mismo, mga minamahal na mga kapatid. And then kung ating titingnan, mga minamahal na mga kapatid, ay pati pagkain ng baboy ay kumain siya, makasurvive lang siya, mga kapatid. Napansin niyo? Pagkain ng baboy ay kumain siya just to survive, mga minamahal na mga kapatid. At noong siya kumakain ng pagkain ng baboy, mga minamahal na mga kapatid ko, di ba? Ang sabi rito ay nasasabik pa siya na mabalatan yung kinakain ng baboy para siya makakain, mga minamahal na mga kapatid ko. At ang sabi niya, naalala niya, mga minamahal na mga kapatid, sa kanyang isipan, yun anyang mga tauhan ng kanyang father, yung mga upahan ng kanyang tatay, kumakain ng may sapat at lumalabis na pagkain, ngunit siya ay namamatay sa gutom, mga minamahal na mga kapatid. Nakita niyo, mga kapatid, yung realization ng isang taong ito ay huli na, mga minamahal na mga kapatid. O di kaya ay na-realize niya, ubos na yung kanyang kayamanan, mga minamahal na mga kapatid. And then, ang sabi niya, titindig ako at pupunta sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa iyo at sa langit, no? Hindi ako karapat-dapat na tawagin mong anak, ituring mo ako na iyong upahang lingkod. Di ba, mga kapatid? Ay maganda rin naman yung kanyang realization, mga kapatid, no? Sabi niya, hindi na siya worthy na tatawaging anak, kundi ay ituring mo akong lingkod, ang sabi niya, mga kapatid. So nakapagpasya niya sa sobrang hirap ng buhay. So he decided, mga kapatid, to return to their home, mga kapatid. At alam niyo ba, malayo pa lang natanaw na siya ng kanyang tatay. At ang nakakatuwa, mga kapatid ko, yung tatay niya pala, araw-araw na naghihintay sa kanya, mga minamahal, doon sa labas ng bahay nila kung kailan babalik yung kanyang anak.
nakita natin mga kapatid yung pong grabing pag-ibig ng tatay na ito sa kanyang anak, mga minamahal. And then, malayo pa lang nakita niya na siya at sinalubong ng kanyang tatay, niyapos ng sobrang yapos ng yakap, mga kapatid, yakap ng pagmamahal, yakap ng pagkadama ng nawala ng anak at nagbalik, yakap, mga minamahal, na kung saan yakap ng pag-ibig ng tatay sa kanyang anak, mga minamahal na mga kapatid, no? At alam niyo ba anong sinabi ng anak niya rito? Ang sabi, mga minamahal na mga kapatid ko, ay ito ang sinabi niya: Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo, hindi na ako karapat-dapat na tawagin mong anak. No, mga kapatid? At alam nyo ba ano ang sinabi ng tatay? Sinabi man tatay na ganito, ganito, ganyan, bakit mo nilustay, bakit ganito? Hindi, mga minamahal na mga kapatid. Ang reaksyon ng tatay, tuwan-tuwa siya, na nananabik siya at naiyak siya sa tuwa, mga kapatid, nang masumpungan muli yung kanyang anak. Tinawag niya kayong alipin niya. Ang sabi niya, kuhanin mo yung pinakamagandang damit, isuot mo sa kanya at lagyan mo ng singsing ang kanyang kamay, at magpakatay tayo ng guya at tayo mag-celebrate dahil ang anak ko'y namatay, muling nabuhay, siya ay nawala at muling natagpuan, mga minamahal. At sila po ay nagkasayahan for their celebration sa pagbabalik ng kanya pong bunsong anak. Subalit ito pong kanyang panganay, galing sa sakahan, mga minamahal, galing sa kanila pong lupa, ay naglalakad papunta roon at nagwonder siya bakit masaya, may selebrasyon sa tahanan. Tinawag niya yung isang alipin. Bakit merong selebrasyon sa tahanan? Ano nangyari? Ang sagot ng alipin, mga kapatid, nagbalik na ang iyong kapatid, no? Kaya nag-celebrate. So hindi siya pumasok, mga kapatid, and ang nararamdaman ng pong panganay ay galit, mga minamahal, no? Ang sabi rito, nagalit po eh. No? At ang sabi rito, mga kapatid ko, tinawag niya at sinabi sa kanya, dumating ang kapatid mo at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya dahil siya tinanggap niyang ligtas at malusog. Pagdating sa 28, nagalit siya at ayaw pumasok. Lumabas ang kanyang ama at siya ay pinakiusapan. Kaya ang tanong ng anak na panganay, bakit ganito? Bakit yung kapatid ko na nilustay ang kayamanan, nilustay ang lahat niyang bahagi ng kanyang kayamanan at siya nagbalik ngayon? Bakit kayo nag-celebrate sa kanya? Ako'y araw-araw mong kasama, hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon mag-celebrate with my friends. Yun ang sabi nung anak niyang panganay. Ang sabi nung tatay, mga kapatid, anak, araw-araw kitang nakasama. Ang akin ay sa iyo. Aba, napakaganda nung sinabi, mga kapatid. Ang akin ay sa iyo. Napakaganda ng sagot ng tatay, mga kapatid, no? Sabi niya, anak, ikaw ay palagi kong kasama. Ang lahat ng sa akin ay iyo. Ngunit nararapat lamang na magsaya at magalak sapagkat ang kapatid mong ito ay patay at muling nabuhay. Siya ay nawala at muling natagpuan, mga minamahal na mga kapatid ko. So nakita natin, yung pong napakagandang sagot ng tatay, ang reaksyon niya, talagang nananabik siya, mga kapatid, nung mawala yung kanyang anak. Kahit naman siguro sa in reality, mga minamahal, sapagkat yun ay isang parabola lamang. It was just a parable na mayroon tayong makukuha na katotohanan, mga minamahal na mga kapatid ko. Ay kahit naman siguro sa in reality, no, sa mga family, pag nawala yung anak, mga kapatid, ay talagang masasabi ka, lalo pagka maganda ang inyong relasyon o di kayo mahal na mahal mo ang iyong anak, ay masasabi ka, anak mo yun eh, na mabalik siya, mga minamahal. Basta wag lang pasaway o di kaya may mga magulang din kasi na talagang palalayasin yung anak niya pag sobrang pasaway na, no? Talagang nagkonsumisyon na yung nanay, ay wag nang pabalikin dahil baka madisgrasya ang nanay, no? mga ganon. Nung nakaraang araw po ay meron pong na feature sa sa Jessica Soho na isang lalaki na tawag nito yung taong grasa, no, atidan, na ito po'y natagpuan sa Bicol, mga minamahal na mga kapatid. Natagpuan sa Bicol ng mga vlogger na palakad-lakad, mahaba ang buhok, madumi ang katawan, at hindi naman masyadong sira yung kanyang pag-iisip. Tinanong siya niya ay taga-Albay, mga minamahal. Noong pong na-upload nila, pinigyan nila ng pagkain, binigyan nila ng inumin, mga kapatid. At tinanong nila kung taga saan, taga-Albay daw. And then, mga kapatid, in-upload nila sa YouTube, nakita ngayon ng family na kamukha ng anak nila. So nung kinontak, mga minamahal, sabi nung nanay,
nung makita niyo yung picture, bagaman gusgusin, madumi ang mukha, mahaba ang buhok, kinilala ng nanay, sabi niya, "This is my son." No, this is my son. For almost 1 year na nawala ito, mga kapatid ko. Nawala ito pagkatapos yata nung may nangyari o mayroong inutos sa kanya. So, kilala ng nanay, mga kapatid ko, at nananabik siyang makita. Kaya nga, nung pong nakilala niya sa YouTube, ay nung nagkaroon na ng contact, mga kapatid, doon sa vlogger, ay kanila pong tinulungan ng vlogger yung pong magulang at hinanap nila doon sa lugar, mga kapatid ko, sa Bicol. Ang problema, hindi nila basta-basta mahanap sapagkat walang permanenteng tahanan na tinan dahil nga ito'y taong grasa. So, nagpatulong sila, nagpa-assist sila na makita for ilang araw yata o ilang oras na paghahanap, for almost 6 hours. Natagpuan nila, mga kapatid, malapit lang ng terminal at nakahiga sa gilid ng tricycle, no? At nung pong pagdating doon, yung nanay nananabik at ang sabi nung nanay, "Kilala mo ako?" Ang sagot niya, "Mama." Talagang naalala pa, mga kapatid ko, at nananabik yung nanay at pinaayusan at iniuwi mga minamahal na mga kapatid ko. So ganun po, in reality ay ganun ang karanasan, mga minamahal na mga kapatid ko. Isa sa mga lesson na pwede nating matutunan, mga minamahal na mga kapatid ko, ay ang Diyos, mga kapatid, God is ready to receive sinners who come to Him, mga kapatid, in repentant faith, mga minamahal. Ang atin pong, yung pong tatay doon sa parable, mga kapatid, sa parable, ay representing our Father, o nag-represent sa ating pong Ama sa langit. At tayo yung mga anak, mga kapatid ko, na nawalay. Ang Panginoon nating Diyos, mga kapatid, ang ating Ama, ay handang-handa siyang nakadipa na wini-welcome tayo, mga kapatid, tayong mga makasalanan, na lumapit at magbalik loob sa Kanya na may pagsisising puso, mga minamahal na mga kapatid ko. At ang ating Panginoon ay handa siya na patawarin tayo, gaano man tayo kasama, gaano man tayo kamakasalanan. He is ready to forgive us, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, ang Isaiah chapter 1 verse 18, ang sabi roon, mga kapatid, "Come, let us reason together." No? Anuman ang kasalanan mo, gaano man kabigat, gaano man kapula, papuputiin parang balahibo ng tupa, mga minamahal na mga kapatid ko. Napaka mapagpatawad na Diyos, napaka mapagmahal na Diyos, mga minamahal na mga kapatid ko. Gaano man kabigat, gaano man kadami ng kasalanan ginawa mo, kaya yang patawarin, kayang paputiin ng Diyos, mga minamahal na mga kapatid, kung ikay lalapit sa Kanya na mayroong pagsisising puso, mga kapatid. Kaya nga, mga minamahal, ang ating Panginoon, He is ready to forgive, mga kapatid. He is just, mga kapatid, and holy to forgive our sins, mga minamahal na mga kapatid. Unang Juan 1:9, siya'y tapat at banal na tayo patatawarin ng ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Ganun kalawak ng pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos, mga minamahal na mga kapatid. And second, mga kapatid, believers should not be jealous when God blesses and saves those who come to Him in repentant faith, mga minamahal. Bakit? Ano naman tong karanasan na ito, mga minamahal na mga kapatid ko? Ito po yung isang leksyon na napakaganda, na yung anak niyang panganay ay nagselos, mga minamahal, dahil po doon sa celebration na ginawa o pinagpala ng ama yung kanyang anak, nagkaroon ng celebration, nagselos siya. So hindi tayo dapat magselos, mga kapatid, doon sa mga taong pinagpapala ng Panginoon at doon sa mga taong nagbalik loob na pinagpapala ng Panginoon. Bakit tayo magseselos? Yung ibang mga tao tinatanong, kini-question ng Panginoon, "Bakit, Panginoon? Bakit ganito? Bakit ganyan?" No, wag nating questionin ang ating mahal na Panginoon, sapagkat lahat naman ay ang kamay niya nakadipa para sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid ko, no? Kung araw-araw kasama mo ang Panginoon at ang sabi doon ay, "Ang sa akin ay sa iyo." Aba, napaka mas blessed tayo kaysa doon sa bagong dating lang na nagbalik, mga minamahal na mga kapatid ko, no? Kaya ang sabi dito, know that He is waiting for you with an open arms, mga kapatid. Dapat napakahalaga nung malaman natin yun. Ang Diyos ay mapagpatawad na Diyos. Tayo lang hindi marunong magpatawad eh. Pag may taong nagkamali sa atin, hindi tayo marunong magpatawad, no? Sinisiraan natin, inaaway natin, gumagawa tayo ng paraan para makapangaway. Yung iba pa nga gumagawa ng mga tinatawag nating fake account para siraan yung kapwa. Hindi na natin dapat gawin yun, no? No need to do that, mga minamahal na mga kapatid. Ang Diyos nga na ating tagapaglikha,
napapatawad ang grabing kasalanang nagagawa ng bawat isa sa atin. Subalit, mga kapatid, nariyan siya, no? Yung kanyang pagmamahal ay talagang nakikita natin, mga minamahal na mga kapatid, talagang walang kapalit, mga minamahal. His love is better than life, mga kapatid. The love of the Lord, ang pag-ibig niya ay higit kaysa buhay, sapagkat namatay ang ating Panginoong Hesukristo just to restore, mga minamahal, the broken relationship, mga minamahal na mga kapatid. Yung nasirang relasyon ng Diyos Ama sa kanyang anak, mga kapatid. That's why, ang kaisa-isang bugtong na anak ng ating Panginoon, ng ating Ama, ay namatay para po tayo ay mabuhay, mga minamahal na mga kapatid ko. Di ba nakita ninyo, mga kapatid ko? Dapat maging mapagpasalamat tayo, mga minamahal na mga kapatid. Dahil sa pag-ibig niya, imbis na tayo mamatay, nabuhay tayo, namatay ang ating Panginoong Hesukristo para tayo mabuhay, mga minamahal na mga kapatid ko. So ang issue nito, it's about God and you. It's about God and us, mga minamahal na mga kapatid, na mahalagang makita natin, mga kapatid, kung gaano ang Diyos nagpapatawad, mga kapatid. Di ba ga? So dito, mga kapatid ko, when trouble comes, mga kapatid ko, huwag nating kalimutang lumapit, magbalik loob sa Diyos, mga minamahal na mga kapatid ko. Huwag nating kalimutan, huwag tayong mahiya, no? Nung ako po ay bago pa lang sa Adventist, mga kapatid, yung akin po kasi mga kababata ay mga pasaway, no? Yung iba, mga talagang matindi ang bisyo, mga kapatid ko, mga lasenggero, malakas mag-inom, malakas mag-yusi, malakas magsugal. May mga times na kapag ako'y pupunta ng simbahan, dala-dala ko yung Biblia ko, I invited them, mga minamahal, na sama kayo sa akin, tayo'y sumamba. Ang sagot sa akin, dahil ang palayo ko po ay bunso, sige lang so, ang sabi ay, hindi na kasya yung aking sungay sa simbahan, no? Yun ang mga sinasabi. Sabi ko sa kanila ay, ang yung sungay na yan, kaya putulin ng Panginoon yan pagka kayo lumapit sa Kanya. No? Ang sagot lang ay tawa, no? Mga minamahal na mga kapatid ko. So, habang may panahon pa, ang paglapit sa Panginoon, mga kapatid, hindi yung tayo ay nangangailangan sa Kanya, o di kaya hindi yung tayo ay may nakaranas ng problema. Ang paglapit natin sa Panginoon, yung ating communication sa Kanya, araw-araw dapat hindi napuputol, mga minamahal na mga kapatid. That's why, ang sabi ni Psalmista David, ni Haring David, mga kapatid, tumatawag ako sa iyo, Panginoon, 7 beses sa isang araw. O di kayo higit pa, mga minamahal na mga kapatid. Tayo kaya, tumatawag tayo sa Panginoon, nakakausap kaya natin ng Panginoon. Have you talked with God through prayer, mga minamahal na mga kapatid? Nakakausap mo na ba ang Diyos sa magitan ng panalangin? O di kaya ay dinidinig mo ba yung mga salita ng Panginoon sa pamagitan ng pag-aral ng kanyang banal na kasulatan, mga minamahal na mga kapatid, no? So diyan nakikita natin, mga kapatid ko, ang sabi rito, mga kapatid, sa problema, no? Doon sa older son, mga kapatid, he is filled with self-righteousness, no? Doon sa panganay, mga kapatid, siya puno ng self-righteousness. Pinakita niya doon kung ano yung ginawa niya, mga kapatid, pero nakalimutan niya, diyon din palang ginawa, mga kapatid, nung father para sa kanya. Sabi ng father, everything, no, ay nasa kanya, ay nasa iyo din. Yun ang sinabi ng ama. So wag nating kalimutan, mga kapatid, at wag nating itaas lagi yung ating pagiging self-righteous. Minsan ay lagi natin tinitingnan at kinukumpara ang ating sarili sa iba. Sinasabi natin, mas matuwid ako kaysa kanya, mas ano ako sa kanya, di ba? Lagi na lang comparison. Ayaw mong nalalamangan ka. Yun ang malaking problema, mga kapatid, sa isa sa mga sakit ng mga Kristiyano, mga kapatid. Gusto niya na siya yung laging lamang. Pagdating sa tinapos, gusto niya siya yung may doctorate. Gusto niya siya yung matangkad. Gusto niya siya yung gwapo. Gusto niya siya yung nakalalamang, mga kapatid. Gusto niya siya yung mayaman para sa kanya lumapit, mga kapatid. Laging full of insecurity siguro, mga kapatid, no? Self-righteous, self-exaltation, mga kapatid. Naalala niyo ba yung tax collector at yung isang Pharisee, mga kapatid, na nanalangin doon sa sinagoga? Ang sabi ng isang Pariseo, mga kapatid, Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyong biyaya sa ganito ganyan na iyong pinagkaloob sa akin. At salamat, Panginoon, dahil hindi ako katulad na itong tax collector na ito na mandaraya o ganito ganyan. Mga salita, mga kapatid ko. Aba, yung panalangin ng tax collector, ang sabi, Panginoon, ipagpatawad mo na ganito, no? Ganyan, mga kapatid, no? Bukal, no, galing sa puso, ay
kinikilala niya yung kanyang sarili na makasalanan at inilalapit niya ito sa Panginoon, mga kapatid. Pero yung isa, nung lumapit sa Panginoon, ang sabi niya, hindi ako katulad ng taong ito na makasalanan na ganito, ganyan. Ganyan ba dapat, mga kapatid? Sa inyong palagay, kaninong panalangin ang dinidinig ng Panginoon? Doon sa self-righteous o doon sa nangangailangan ng Savior, mga minamahal na mga kapatid? So, nakita po ninyo, ganun po mga minamahal. So, ang older son, mga kapatid, ay he is filled with self-righteous, mga kapatid ko, o self-righteousness. Yun ang hindi maganda, mga minamahal na mga kapatid. At he works as a servant rather than serving as a son. No? Gumagawa siya parang lingkod, imbis na bilang anak, mga minamahal na mga kapatid ko. Yun ang malaking problema, mga minamahal na mga kapatid. Kaya ang sabi rito, mga kapatid, ay sabi ng ama, the Father says to His Son in the parable what our Heavenly Father says to us today. He speaks to His children who are in His house. All that I have is yours, mga kapatid ko. Napakaganda nito, no? Ito po ay leksyon na kukuha natin dito po sa Adventist Adventist website, mga minamahal na mga kapatid. At ang sabi rito, the older son does not acknowledge his brother as a brother, mga kapatid, no? Yung pong panganay o yung nakatatandang kapatid ay hindi niya kinikilala yung kapatid niya bilang kapatid, no? Dahil full of jealousy, mga kapatid. Nandoon yung galit niya. Dapat hindi na ganoon, mga minamahal na mga kapatid, no? Kung paanong itinuring tayo ng ating Ama sa langit o yung ng kanilang ama na patas o di kaya ay grabe yung pagmamahal, nandoon na sa kanila yung ipinaggalob sa kanya araw-araw kung anong mayroong father, ay dapat hindi na magseselos kasi matagal panahon nawara ang kanyang anak, bagaman nagkasala ay pinatawad at nandun yung pagmamahal. Dapat ganun din bilang anak, sapagkat ipinamamana ng magulang yung mabuting halimbawa sa kanya. Dapat yun ang natutunan, mga minamahal na mga kapatid ko, no? So dito, mga kapatid, pinakikita sharing the father's sorrow and joy. Dapat ganun din tayo, mga minamahal na mga kapatid, for his wayward brother, mga kapatid. Dapat ganun yung nagiging reaction natin, mga minamahal na mga kapatid. Ito'y namatay, nabuhay muli, nawala ngunit natagpuan, mga minamahal na mga kapatid. Kaya tayo, napakaswerte natin, natagpuan natin ang Panginoon at napakaswerte natin, mga kapatid. Pinagpapala tayo ng Panginoon ng buhay at lakas. Yung iba nawawala, hindi na nakabalik sa Panginoon. Kawawa no, ang bagay na yun, mga minamahal na mga kapatid. Tayo, let us examine ourselves, mga kapatid. Baga, ganun din tayo sa ibang mga anak na ating mga sarili, ipinagmamalaki tayo natin sa Diyos. Wala tayong may pagmamalaki, mga kapatid, no? Wala tayong may pagmamalaki sa harapan ng ating Panginoon. In reality, mga kapatid, our righteousness, mga kapatid, is just a faulty rags, mga kapatid, ayon kay Prophet Isaiah, mga minamahal, no? Kaya we need the grace of our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, nung tayo po ay makakilala na sa Kanya at tayo po ay mananalangin at tumatawag sa Ama o sa Diyos sa langit, ay tinuturuan tayong tumawag sa Kanya, Ama namin. Bakit Ama namin? Sapagkat ang tanging paraan para tayo maibalik sa Diyos ay sa atin pong Panginoong Jesucristo, no? Kaya nga, ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya magturo ng pattern ng panalangin, ang sabi niya, manalangin kayo ng gaya nito. Manalangin ng gaya nito. Paano? Ama namin. Bakit? Bakit Ama namin? Sapagkat itinuturo doon, mga kapatid po, yung pong ating pagiging anak doon sa ating Ama at pagiging Ama bilang sa kanyang mga anak dito sa lupa. At mga minamahal, pagkat tumatawag tayo, Ama namin, mga minamahal na mga kapatid, ito'y nagpapakita, mga kapatid ko, na we need the Father. We need God, mga kapatid. At ito nagpapakita our close relationship with the Father. Pagka tatay mo, maglalambing ka sa Kanya. Ang problema naman ay hingi ng hingi. Di man lang makamarunong maglambing, mga kapatid, no? Diba dapat ganun, mga kapatid ko? So napakahalaga na atin pong matutunan dito po sa prodigal son, mga kapatid ko. Gaano man tayo kasama, gaano man tayo kumakasalanan, kapag magbabalik loob tayo sa Diyos, no? He will embrace us with an open arms, mga kapatid. He will receive us, mga kapatid. Tatanggapin tayo na may bukang mga kamay at yayakapin tayo. Patatawarin tayo ng Diyos. Nagse-celebrate siya. Kaya nga, sa Lucas, mga kapatid, ganun na lamang ang tuwa sa kalangitan
na mayroon man lamang isang tao na magsisi, mga minamahal, at magbalik loob sa ating mahal na Panginoon. Okay? So, andun yung pag-ibig ng Diyos, yung pagpapatawad sa atin. Anytime, mga kapatid, anywhere na magbalik loob ka sa Kanya, natutuwa, mga kapatid. At pag may makita tayong may nagbabalik loob at pinagpapala ng Diyos, huwag tayong magselos, huwag tayong mainggit, huwag tayo magalit, mga kapatid. Matuwa rin tayo, mga kapatid, kasi araw-araw naman tayo pinagpapala ng Panginoon. Unang-una, ng buhay at lakas, mga minamahal na mga kapatid ko. Lagi nating alalahanin, pag mayroon taong napariwara, alalahanin niyo po yung prodigal son. Anytime, anywhere, gaano man kabigat ng kasalanan, pwedeng magbalik loob sa Diyos. Sapagkat ang pag-ibig niya, mga kapatid, hindi matatawaran. Yung pagpapatawad ng Diyos, nariyan para sa atin habang hindi pa sarado ang pintuan ng awa, mga minamahal na mga kapatid ko. Sa mga oras na ito, tayo po ay dadako na sa atin pong greetings muna tayo. Babatiin natin yung pong mga nakasubaybay sa atin ngayon. Mga minamahal, lalo na yung mga na-late, ay babati natin para hindi naman po magtampo. Ayan, no? Gusto natin, masaya tayo, nagpapasalamat tayo sa umaga ipinagkaloob ng Panginoon. So, babatiin natin, nandiyan po si kapatid na Aurora Cabali, kapatid na Bibs Villa, kapatid na Rosendo Sapanta, no? Good morning po. Kapatid na Renos Padua, ating mga taga-subaybay, no? Makita po ninyo yung mga top fans talaga natin, may mga uniform sila ng profile, no? Kapatid na Susan Garulacan, good morning, no? Kapatid na Susan Garulacan. At kapatid na Menda Arienda, kapatid na Joylyn Reyes, good morning po, dyan po sa Cagayan de Oro. Kapatid na Generos Quaresma, yan, magandang umaga po sa inyo. Kapatid na Elizabeth Dizon Tiksay, kapatid na Atidan, hindi ka pala Atidan na. Kapatid na Ciel Apostol Dioneda, yan, good morning po. No, good morning. Kapatid na Nene Dichoso, magandang hapon din sa inyo, no, Ma'am Si. At kapatid na Lolith Obon, no, good morning, Ate Lolith. Kapatid na Jessie Bergonio, yan, good morning po. Salamat po sa inyong panunood. Alma Alteros de Jesus, kapatid na ito po, La Prema, ayan, no, good morning from La Prema Bakery. Ayan, binabati natin po yung La Prema Bakery. Lahat po ng mga kasamahan diyan, binabati po natin ng isang magandang umaga sa inyong lahat. Ano po? Leticia Ocol Olalo Tumampil. Ayan, good morning po. Kapatid na Baby Basa. Ayan, good morning po. At nakikinig lang po siguro ito, no? Kapatid na Daniela Domingo. Yan, good morning po, no? Good morning kapatid na Orlando Garcia. Kapatid na Marife Bertolano, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Dr. Chukay Ching. Yan, no? Talaga namang inenchik yung kanyang pangalan, ha? Kapatid na Marites Bael, kapatid na Sim Ivora. Good morning po, Nanay Sim. Of course, kapatid na Melinda Albino Niasef, watching from Mindoro. Of course, ito pong kapatid natin na si kapatid na Tito Timbang. Good morning po. Kapatid na Susana Lugumbay, Maray na Aldaw. Kapatid na yan, Nisita Katoliko, Tita Tits. At of course, si Nanay Edna Sardenia. Kapatid na Juanita Ilisan. Good morning po. Kapatid na Meli Roach, kapatid na Ricky Espinosilia, yan, watching from Boracay. Kapatid na Banji Fabiliar, kapatid na Joel Keling, kapatid na Grace Takagi, yan, good morning po sa inyo. Kapatid na Losi de Guzman, kapatid na Lilord Bacomo, kapatid na Lily Coronado, good morning po. Kapatid na Ramil Rosalita, kapatid na Irene Philip. Ayan, no, good morning po sa inyo mga minamahal, no. Salamat po sa inyo pong panonood. At kapatid na Gray Grumble Fox, no. Salamat po sa inyo pong panonood. Ang Angeles City Church, ayan, binabati natin, no, Baby Pasa from Angeles City Church, Angeles. Of course, Mary Jane Olginas, good morning, no, mga minamahal na mga kapatid. At sa lahat po ng ating mga viewers sa mga oras na ito, salamat po mga minamahal na mga kapatid ko sa inyo pong pagsubaybay sa atin pong programa, mga kapatid ko. Talagang ginagawa natin ito for the glory of God.
no? Bagaman gabi, umaga ang ating paglilingkod sa biyaya ng Panginoon, no? Patuloy niyo rin pong ipag-pray atin po mga kalusugan, no? Magdalinganan po tayo sa isa't isa, mga minamahal na mga kapatid ko, no? Dahil ang karamdaman ay hindi yan naiiwasan, mga minamahal na mga kapatid. Tayo po'y dadako na sa atin pong mga prayer request na ipinadala po sa atin. Tayo po ay mananalangin, mga minamahal na mga kapatid. Samahan po ninyo kami at sama-sama tayo manalangin, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Tayo po ay manalangin. Mapagmahal po naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa mga oras na ito, kami po ay nagpapasalamat, Ama, sa patuloy po ninyo na pagkakalob sa amin ng kabutihan, patuloy na pagbibigay sa amin ng pagpapahiram ng buhay at lakas. At sa mga oras na ito, nagpapasalamat din po kami sa amin po mga natutunang mga leksyon patungkol sa prodigal son, na kayo po, bagaman kami ay makasalanan, nakagawa ng kamalian, subalit kayo po ay Diyos na mapagpatawad. Pinatatawad po ninyo ang lahat ng mga nagbabalik loob sa inyo, at patuloy po ninyong hinihintay ang mga magbabalik loob pa. At tulungan po ang bawat isa sa amin na patuloy po na mamuhay ayon po sa inyong kalooban, at huwag niyo pong ipahintulot na kailang Diyos na mawalay pa ang bawat isa sa amin, lalo na po ang mga kapatid ngayon na nanghihina sa pananampalataya. Patatagin po ninyo ang kanila pong kalooban, ang kanilang pananampalataya. Pagbigyan niyo po sila ng espiritu na may kasigasigan, lalo na po sa mga pagsubok na nararanasan ng bawat isa sa amin. Sa mga oras nito, dakilang Diyos, amin pong inilalapit ang mga prayer request ng amin pong mga kapatid. Unang-una po sa prayer request ni kapatid na Lolith Obon, sa kanya pong business at kanila pong mga workers. Patuloy po ninyong pagpalain ang kanilang business na kanila pong hanap buhay na nasa po sa kanilang lugar. Ganon din po ang kanila pong mga tauhan. Lalo din po silang maging liwanag sa kanila. Pagpalain po ninyo, ipagkaloob ang mabuting pangangatawan at maayos na kalusugan, ligtas na paglilingkod. At higit sa lahat, patuloy sila na maging pagpapala sa kanila pong mga tauhan, at magliwanag sila dakilang Diyos upang madala nila po sa kanilang pananampalataya at paglilingkod sa inyo. Nilalapit din po namin si Melphonse sa kanya pong karamdaman. Siya po ay nasa hospital. Si Melphonse Ramos, amin pong dinadalangin, o Diyos, ang pamangkin kong ito ay ipagkaloob po ninyo ang maayos na kalusugan. Layo niyo po sila sa karamdaman na magpapalala sa kanila, lalo sa COVID-19. Ingatan niyo po sila at makauwi sila na may kagalingan at payapa at ligtas na kailang Diyos. Naway gumaling na po ang pamamaga sa kanya pong mata. Amin pong inilalapit din, Ama, ang prayer request ng kapatid na Elizabeth Tiksay about sa kanyang mister, si kapatid na Rodolfo Tiksay. Siya po ay mag-undergo ng dialysis ngayon. Dalangin po namin na tulungan po ninyo dakilang Diyos na maging maayos po ang pag-undergo niya ng kanya pong dialysis. Ingatan po ninyo ang kanilang buhay, ilayo sa mga kapahamakan dakilang Diyos. At higit sa lahat, nawa ang kagalingan ay maranasan sa kanila, at mawala na po yung pagdadialysis, maibalik po sa normal ang kanya pong buhay dakilang Diyos. Tulungan po ninyo sila na makahanap ng paraan, maibalik sa normal ang kanila pong buhay. Niniwala kami at nananalig dakilang Diyos na kayo po'y higit nakababatid sa inyong pong mga anak. Amin po'y nilalapit ang prayer request ng kapatid Aminda Arienda. Sila po'y nagpapasalamat sapagkat ipinagkaloob niyo po sa kanila ang kagalingan mula sa kanila pong karamdaman, buong family. Amin pong dalangin na pagpalain po ninyo sila makapagsimulang muli sa kanila pong pagganap buhay. Matustusan po ang kanila pong pangailangan sa araw-araw. Pagpalain niyo po sila at ingatan muli ang kanilang kalusugan na hindi na mabalik ang kanila pong karamdaman dakilang Diyos. Nilapit din po namin ang prayer request ng kapatid na Aurora Cabali, na siya po ay meron pong karamdaman at ganoon din po ang kanya pong anak. Inilalapit po namin dakilang Diyos, ipuin po ninyo anumang karamdaman mayroon sila. Mawala po ito sa ayon po sa inyong kalooban, maibalik po ang kanila pong
malusog na pangangatawan, maayos na pakiramdam dakilang Dios. May the Holy Spirit ang manguna sa kanilang mga buhay kasama na po ng kanyang anak. Gawin din po ang kapatid na Luis sa Juneda, samantalang siya po ay sasakay sa barko. Ingatan po ninyo ang kanyang buhay, ang kanyang kalusugan, at higit sa lahat ang kanyang pananampalataya na huwag siyang bibitaw sa inyo, maging blessing siya sa inyo pong sa kanya pong mga kasamahan. Pagpalain nyo rin po ang business ng kanya pong wife, Sister Michelle. Ingatan po ninyo sila, pagpalain ang kanilang business, at higit sa lahat maging blessings din po sa kanila pong mga kaibigan, sa kanilang mga customer, at sa mga tao na sa palibot sa kanila. Sila po yung mga bagong mananampalataya, subalit nakita namin ang kanila pong kasigasigan. Ang banal na espiritu nawa ang manguna sa bawat isa sa kanila. Nalapit din po namin ang prayer request ni Kuya Bongski, ang kanya pong Mrs. Dakilang Diyos. Niya po ay naghahanap ng trabaho. Ipagkaloob po niyo sa kanila ang trabahong karapat-dapat at nararapat dakilang Diyos na hindi po malabag ang inyo pong mga prinsipyo, lalo na sa banal na kasulatan. Ingatan po ninyo sila, ipagkaloob anumang pangailangan sapagkat sila po ay patuloy na tumutulong sa mga ministeryo na ginagawa ng inyo pong iglesia. Pagpalain po ninyo po sila. At ganun po ang aming po mga viewers na nakapanood sa mga oras na ito, pagpalain niyo po silang lahat, ipagkaloob po ang mabuting pangatawan, ang kanila po mga pangailangan, anuman itong pangailangan na dakilang Diyos. Kayo po ay nakikiusap po kami sa inyo, naglalambing bilang inyong mga anak. Tugunin po ninyo ang kanilang mga pangailangan sa iba't ibang mga kaparaanan. Alam po namin na nababatid ninyo ang bawat pangailangan ng bawat isa. Subalit kami na inyong mga anak dakilang Diyos ay nakikiusap, naglalambing na inyo pong ipagkaloob sa bawat isa ayon po sa pangailangan at ayon sa kayamanan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang amin pong hiniling din po ang pinaka-special namin na prayer request sa umagang ito dakilang Diyos, ang huling ulan ng banal na Espiritu na siyang may tatatak sa amin na kami makasisiguro na kami ay hindi na mawalay sa inyo at nakasisiguro nasa side nyo kami dakilang Diyos anuman ang mangyari sa aming buhay. Amin pong kiniklaim iyon sapagkat iyon po ang inyong pangako sa amin. Pagpalain po ninyo kami sa umagang ito hanggang sa buong maghapon. Ingatan po ninyo kami anuman ang aming gagawin. Malayo kami sa anumang mga pagkakasakit, sa kapahamakan at sa mga disgrasya. Amin pong itinatagubilin ang aming buhay sa inyo, Diyos, sapagkat sa inyong mga kamay mayroong kasiguruhan ang aming mga buhay. Ang pangunguna ng banal na Espiritu ay maranasan namin upang ang gagawin namin ayon po sa inyong banal na kalooban. Salamat po sa pagdinig sa aming mga dalangin. Salamat po sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan sa pangalan po ng aming mahal na Panginoong Hesus. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong walang sawang pagsubaybay sa atin pong programa, lalo na po sa atin pong Words of Hope. Salamat po mga minamahal. Binabati po natin ang kapatid na Marisa Lemley, kapatid na Virgie Aguda. Yan, salamat po sa inyo pong panonood. Kapatid na Chodron Butchard, ayan yung mga humabol. Salamat po mga minamahal na mga kapatid. Natutuwa po ako at nagpapasalamat sa Panginoon. Ito po mga viewers natin ngayon, kung ano sila kadami. Ito po yung viewers natin sa gabi-gabi nung araw. Subalit, we praise the Lord dahil mas dumami na po ang ating viewers para po mas marami po ang mapaabutan ng pabalita ng ating mahal na Panginoon. Taos-pusong pasasalamat mula sa inyong mga lingkod, ang inyong pong suporta, sa inyong pong pananalangin, panunood at pag-share ng ating pong programa For God's Glory, mga minamahal na mga kapatid ko. Sa pangalan po ng Gospel and Music Ministry, kasama ko po si Ate Dan. Talagang sakripisyo sa paglilingkod mga kapatid. At ito naman po ang inyong lingkod na nagsasabing ang pagpapala ng Panginoon managana sa inyo, anuman ang inyong dinadanas mga minamahal na mga kapatid. Nawa kayo ay patuloy na kumapit sa mga pangako ng Panginoon. At huwag niyong kalimutan, dakilang Diyos natin pinaglilingkuran. Nariyan siya para tayo alalayan. Huwag tayong makalimot na tumawag sa Kanya. Araw-araw, minuto, lagi po tayo nakakonek sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyo pong panonood. Good morning po and magandang buhay mga kapatid.